Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Assassination Classroom na naipalabas noong taong 2015. Ito ay patungkol sa isang section na kung saan ay kailangan nilang mapatay ang kanilang guro na si Koro Sensei. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang ipakita na nagkaroon ng isang malaking pagsabog sa buwan dahilan ng pagkasira nito. At ang mga tao naman sa Japan ay napagplanuhan na atakihin ang isang misteryosong creature. Pero sa kasamaang palad ay ang lahat ng sundalo ay napatumba ng isang mukhang octopus na creature. Naisip nila na ang creature na ito ang may dahilan kung bakit sumabog ang buwan at pinaplano rin ito na pasabugan ang Earth. Lumipat ang eksena sa isang paaralan na kung saan ay may nag-a-announce na kailangan nilang mag-excel sa mga klase nila para hindi sila magawang mailipat sa Class 3A. Ang mga mag-aaral sa Class 3 ay magkaklase sa isang classroom na matatagpuan 1 kilometro mula sa main campus. Pero nang ipakita ang Class 3 ay nakita natin na naroon ang octopus na creature na si Koro Sensei. Siya ang para maging guro ng mga naroon. At nakita nga natin na mayroong isang representative ng Ministry of Defense ang naroon at yun ay si Tadaomi Karasuma. Sinabi nito na napakabilis ni Koro Sensei at pinayuhan ang lahat na kailangan nilang mapatay ito bago lumipas ang 1 taon. Sinabi nga din doon na nagkaroon sila ng kasunduan na tuturuan niya ang mga bata sa Class 3 at kapalit nun ay edad-ili niya ang gagawin niyang pagwasak sa Earth. At para magawa nilang mapatay ito ay may binigay sa kanilang mga special weapon na hindi mapanganib sa tao at tanging kay Koro Sensei lang tatalab. At bago pa nga siya umalis ay sinabi ni Karasuma na kung sino man ang makakapatay dito ay makakatanggap ng 10 billion yen bilang reward. At para matulungan ang mga mag-aaral sa gagawin nila ay nag-hire din sila ng isang professional na assassin na si Irina. Pero nabigo siyang gawin yon. At dahil doon ay naging English teacher na lang siya nila. Sa sumunod na eksena ay nakita natin si Nagasa na pinagmamasdan ng ilan sa mga kaklase niya. At makikita din natin na mayroon siyang notebook at nakasulat doon ang mga impormasyon patungkol kay Koro Sensei. At nakita nga natin na ang unang attempt para patayin siya ay nang lumapit si Nagasa ay pasabugan ang bomba na nakalagay sa damit niya. Hindi naman siya nagtagumpay at dahil nga doon ay nagalit si Koro Sensei dahil sa muntik nang mapahamak ang buhay ni Nagasa sa ginawa niyang yun. Para hindi na ito maulit ay binyantaan niya silang lahat na kung may uulit pa na gawin ang ganong klaseng bagay ay papatayin niya ang pamilya nila. Bagaman alam niya na pinagpaplanuhan siyang patayin ng mga mag-aaral niya ay nagagawa pa rin niyang makipag-bonding sa kanila. At di kalaunan ay nakilala natin ang bagong mag-aaral na si Karma. Siya ay dating nasa Class A pero nailipat siya nang tulungan niya ang isang taga-Class 3S ng Babyuli dito. Matalino siya at nagawa nga niyang matrick si Koro Sensei nang una niya itong makita. Masyadong malakas ang loob ni Karma at malaki ang tiwala niya sa sarili niya. Naisip naman ni Koro Sensei ang iba't ibang paraan kung paano niya aayusin ang ugali nito. Isang araw ay nang matapos na ang klase niya ay nakita natin sila Karma, Nagasa at Koro Sensei na magkakasama. Natanong ni Karma kung magagawa ba niyang ibuwis ang buhay niya para mailigtas ang mag-aaral niya. At dahil nga doon ay naisip niyang tumalon sa bangin habang tinututukan niya ng baril si Koro Sensei. Pero mabuti na lang at napakabilis ni Koro Sensei at nagawa niyang masalo si Karma gamit ang kanyang mga galame. At kahit na sumablay ang plano ni Karma ay hindi pa rin siya nawala ng pag-asa na magagawa niyang mapatay ito. At dahil nga sa hindi pa nagagawa ni Karasuma na mapatay si Koro Sensei ay naisipan ng supervisor niya na magpadala pa ng isang transferee sa Class 3 para magawa nitong mapatay si Koro Sensei. Isa itong AI na nasa isang box at nagngangalang Ritsu. Siya ay naiprogram para patayin lang si Koro Sensei at may mga naka-install nga sa kanya na iba't ibang armas pero bagaman ganun ay hindi pa rin ito magawang mapatay si Koro Sensei. At dahil nga sa pagdating ni Ritsu ay hindi na sila makapag-focus ng pag-aaral dahil kahit na nagkaklase sila ay panay pa rin ang pag-atake nito sa kanya. At dahil nga doon ay naisipan nilang pauian ito at lagyan ng kadena para di na magawang mock-up ang gulo sa klase. Isang araw ay makikita natin na kinausap ni Koro Sensei si Ritsu at binigyan niya ito ng advice na kung saan ay nagawa naman niyang ma-encourage ito na makipagtulungan sa iba pang mga kaklase niya. Matapos nun ay binigyan siya nito ng mga data para mas lalo pa siyang matuto. At sa sumunod na araw nga ay nagagawa na nilang makausap si Ritsu. At nakagawa na rin ito ng isang mobile application para magawa niyang makabonding ang lahat. At nang magsisimula na ang klase nila ay nakita natin na may isang pumasok na hindi nila kilala. Siya si Itona at sinabihan niya si Koro Sensei na maglaban sila pagkatapos ng klase. At doon natin nalaman na tulad ni Koro Sensei ay may mga galame din ito. Nang makita ito ni Koro Sensei ay nagalit siya ng husto at natanong ito kung papaano niya nakuha ang mga galame niya.
Pero hindi naman siya pinansin nito at nagsimula ng umatake. Muntik na nga niyang matalo si Koro Sensei pero nagawa niyang mabaliktad ang laban nang gamitin niya ang kutsilyo na ginagamit nila para patayin siya sa kanya. Matapos nun ay nakita natin na binitbit siya ng isang lalaking nakaputi at umalis na sila. At matapos nga ng araw na yun ay naisipan nila na tanungin ito kung bakit niya piniling maging teacher nila. Sinabi naman niya na ginagawa niya ito dahil sa nag-promise siya sa isang tao na gagawin niya yun. At para nga magawa nilang maayos na patayin siya ay nag-conduct siya ng isang assassination training camp na kung saan ay makikita natin na dahil sa taglay niyang bilis ay nagagawa niyang turuan silang lahat ng sabay-sabay. Sa sumunod na eksena ay may isang lalaki ang dumating at yun ay si Takaoka. Siya ay isang experienced drill inspector at siya nga ay naging PE teacher nila. Sa una ay naging malapit siya sa mga mag-aaral at binibigay niya ang lahat para maturuan silang lahat. Pero nagawa naman ni Irina na magsaliksik kung sino ba talaga siya at nalaman nila na isa pala siyang napakabayolenteng tao. Lumabas ang tunay na ugali niya nang may isagawa silang physical activity at nagawa niyang mapagbuhatan ng kamay ang isa sa kanila. Mabuti na lang at nagawa ni Karasuma na mapigilan ito bago pa niya mapuruhan ang bata. At dahil nga doon ay naisip ni Takaoka na nais niyang makalaban ang isa sa mga mag-aaral doon. Naisip naman ni Karasuma na si Nagasa ang lalaban sa kanya dahil nakikitaan niya ito ng potensyal. At dahil nga sa napakakalmado niya at hindi mahulaan kung ano ang mga susunod na galaw niya ay nagawa nga niyang matalo si Takaoka ng walang kahirap-hirap. At dahil nga sa pagkatalo niya ay naisip na niyang umalis doon. Matapos nun ay lumipat ang eksena nang ibigay ni Okuda ang isang laso na ginawa niya kay Koro Sensei. Sinabihan niya ito na inumin niya ito. Nainom naman ito ni Koro Sensei at imbis na mamatay ay mas lalo pa siyang lumakas dahil doon. Hindi yun tumalab dahil ang laso na nagawa niya ay para sa tao. Sumunod nun ay nagpatuloy na muli ang klase at natanong ng isa sa kanila kung bakit pa nila kailangan na mag-aral kung makakakuha naman sila ng malaking pera pag napatay nila siya. Dahil doon ay inanyayahan niya silang lahat sa labas at napaliwanag ang lahat. Sinabi niya na para maging isang mahusay na assassin ay kailangan mo magkaroon ng isang backup plan. At ang backup plan na yun ay ang edukasyon na naituturo niya sa kanila para sa kung sakali man na hindi nila mapatay si Koro Sensei ay may pagpapatuloy pero nila ang buhay nila. Sa sumunod na eksena ay nasabi ni Koro Sensei na darating na final exam ay kung sino man ang makakakuha ng matataas na marka ay magkakaroon ng pagkakataon na barilin ang isa sa kanyang mga galame. At dahil nga doon ay mas mapapadali ang gagawin nilang pagpatay sa kanya. At simula nga nun, gamit ang kakaibang bilis niya ay naisama niya isa-isa ang mga mag-aaral niya sa iba't ibang panig ng daigdig para matutunan nila ng aktwal ang mga bagay-bagay sa mundo. Matapos nun ay nakita natin na lumabas na ang resulta ng final exam at nagawa ng 6 na mag-aaral na makakuha ng mataas na mga marka. At dahil doon ay 6 na galame niya ang matatanggal sa kanya. Pero maya-maya pa ay naisip ng isa sa kanila na pagplanuhan muna nila kung paano ito gagawin para hindi masayang ang pagkakataon nila. Sumunod nun ay nakita natin na gumagawa na sila ng mga preparasyon para sa gagawin nilang pagbaril sa mga galame ni Koro Sensei. At yun ay para masiguro nila na mapapatay nila ito sa pagkakataon na ito. At dumating na nga ang araw at nagawa nilang matali si Koro Sensei doon. Nagsimula na silang atakihin ito at dahil na rin sa obserbasyon ni Nagasa ay nalaman nila na ang kahinaan niya ay ang tubig. At dahil nga doon ay binuhusan nila ito ng tubig matapos maputol ang mga galame niya. At sa huli nga ay binaril ng dalawa si Koro Sensei dahilan para biglang sumabog ito. Pero hindi pa nila napatay ito at nag-transform lang bilang isang bola. Pero maya-maya ay bigla na lang dumating si Takaoka at sinabi niya na nilason niya ang ilan sa kanila at kapalit ng antidote ay kailangan niya makuha si Koro Sensei. Pero naisip naman nila Nagasa at Karma na magtulungan para maitakas nila si Koro Sensei kay Itona na nagtatrabaho na ngayon kay Takaoka. Samantalang ang ilan naman sa kanila ay nagtulong-tulong para makahanap ng gamot sa lason. Sa mga puntong ta ay nasa taas sila at walang laban silang dalawa sa kakayahan ni Itona. Hindi nila ito matalo pero bigla na lang bumuhos ang ulan. At tulad ni Koro Sensei ay tubig din ang kahinaan ng galame ni Itona. At dahil nga doon ay nagawa nilang putulin ang mga ito. Pero sa kabilang banda ay nalaman nila galing kay Ritsu na na-hostage ni Takaoka ang isa sa mga mag-aaral at binalaan sila na papatayin nila ito kung hindi nila ibibigay si Koro Sensei. Pero dahil nga sa kaalaman ni Nagasa ay nagawa nilang maloko si Takaoka at nabaliktad nila ang sitwasyon. At dahil doon ay sila na at ang mga tauhan nito ang nilubog sa semento. At matapos noon ay nakita natin na may mga helicopter na dumating para kunin si Koro Sensei. At dahil nga sa naging ganun na ang kalagayan ni Koro Sensei ay naisipan nilang magpalabas ng isang live broadcast para makita ng lahat kung paano nila isagawa ang execution ni Koro Sensei.
At habang nangyayari yun ay nasabihan niya ang mga mag-aaral niya at nagpamalas silang lahat ng malaking pagbabago sa kanilang mga sarili. At sa huling eksena nga ay sa pag-aakala nila na napatay na nila ito ay nag-iiyakan sila nang biglang may nag-abot ng panyo kay Nagasa. Doon natin nakita na hindi pala siya tuluyang napatay nila at dahil nga doon ay magpapatuloy pa rin ang klase nila at susubukan pa rin nila na mapatay ito. At doon na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.